naman. Hindi pa ho nangyayari. Ano yung mangyayari pag talagang si Jesus Christ ay bago dumating? Paano kung nakarating na? No? Marami hindi natin na uunawaan masyado yung mga detalye patungkol doon. Noong araw, mga kapatid, hirap na hirap po ako magtalakay nito. Kasi ganoon, parang pondo ko lang doon, hindi mo ma-expose dahil baka mali, yung iyong nasa isip. Pero ngayon, yung mga development na nangyayari sa paligid ay naiugnay mo na doon sa sinasabi ng salita ng Diyos dahil yung mga nangyayari ngayon ay kaganapan pala yan, fulfillment yan ng mga hula noon na ngayon ay nangyayari na. Katulad na lang ng 666, nung araw ba nung may explain yun? No? Paano papaliwanag yung takatakan sa noo, sa kaliwang kanang kamay ng number ng 666? Ang dami, barcode daw yun, literal na 666 ang ilalagay. Pero ngayon, mas lumilinaw na, sa ating panahon ngayon. Kaya pala hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbili. Pag wala ka nung tatak na yun, pag naalis na yung mga mananampalataya, papairali na yun. So talagang sapilitan. Ang keyword po doon, yung sapilitan tatatakan. Kaya kung ngayon na hindi sapilitan, hindi pa yan. Sa tingin ko. Pero, yung mangyayari sa hinaharap, medyo parang mararanasan na natin sa panahon natin ngayon. Nung una sinasabing cashless society, paano yun? O ngayon, digital currency. Hindi mo na kailangan magdala ng pera. Diba? So lahat ng yan ay talagang kaganapan. Kailangan talagang mangyari yan. Dahil kasama yan doon sa tinatawag nating hula o prophecy. Yan. So, talagang mga kapatid, kailangan. Kaya si Pablo, ang panawagan ni Pablo, napakalinaw dyan sa 2 Timothy chapter 4, 2-3. Sabi ni Pablo dyan, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Yun naman po talaga ang kailangan ng gawin Amen po ba? Amen. Sabi diyan, napapanahon man o hindi. Kasi kung minsan parang ang sinusundan natin, kadalasan kaming mga nagtuturo, ano yung trend ngayon? Iuugnay naman yung mensahe doon para fit in. Pero sabi ng Bible, napapanahon man o hindi. Bahagi ng pangangaral, kailangan daw kung ano gawin. Hikayatin mo. Ano yung sabihin na hikayatin? Kumbinsihin. Tapos sabi niya, pagsabihan mo. Ano yung ibig sabihin ng pagsabihan? Paalalahanan. Kaya minsan, mga kapatid, huwag tayo magtataka. Hindi ko man alam ang pinagdadaanan ng bawat sa inyo. Pero yung salita ng Diyos na ibinabahagi, parang ikaw ay pinatatamahan. Pero bahagi yan kailangan pagsabihan, paalalahanan, And then, kasama po yung patatagin ng loob. Hindi mo pwedeng puro sabihan mo ng sabihan. Hindi mo naman pinapalakas yung kalooban. Patatagin mo ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya ang pagtuturo ay talagang kailangan ng tiyaga. Kasi kung minsan meron talagang sa level ng nagtuturo, unawa-unawa. Pero minsan pag ibinahagi mo, sasabihin ni pastor, ay talagang tiyaga. Siguro, ako personally, sa pag-aaral ko ng salita, mas na-enlighten ako itong mga huling araw kaysa nung araw. And then, sabi pa niya dyan, bakit kinakailangan na magtiyaga? Ipangaral ang salita ng Diyos, hihikayatin, pagsasabihan, palalakasin loob, at kailangan tiyaga. Kasi merong dahilan sa verse
3, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila. Sino yung nila doon? Ha? Tayo! Ay, hindi pala tayo. Hindi, joke lang. Ha? Hindi na nila, ng congregation as a whole. Hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Anong gagawin? Sa halip, susundin nila yung kanilang gusto. Yung kanilang hilig. Kayo nga pala, yung hilig ninyo. Hindi kailangan masunod yung gusto natin. Dapat ang masunod ay ang gusto ng Panginoon. Kaya nga minsan gagawa ka ng mga bagay na hindi mo gusto, pero gusto ng Panginoon. Di ba? At yun ay dapat nating gawin. No? Sabi diyan, hindi na nila pahingi ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hiling. At ano pang dagdag na gagawin? Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Okay po ba yun? So, minsan, ayaw natin pakinggan ang salita ng Diyos. Kasi masakit. Ano? Pero kailangan. Tama po ba? Amen po ba? Kahit nga ho ako na nagtuturo ng salita ng Diyos, nag-aaral tinatamaan din ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yan. Kaya, matindi ang paalala ni Apostle Paul sa atin. Sa kanila noon, pero malayo pa nga sila noon no? Sa end times tayo nga papalapit ng papalapit, mas nararamdaman natin ang epekto ng end times ngayon kaysa noon. Tama po ba? Ayan. Then, ating si Pablo rin po ang nagsabi nito sa 1 Timothy chapter 3 verse 5. Ito yung magiging epekto kasi na ang iyong pinakikinggan lamang ay yung mga gusto mong marinig. Ano magiging epekto? Sila'y magkukunwaring may pananampalataya. No? Christian yan. Active yan sa church. No? Mahusay yan. Pero ang problema, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. So, anong dapat maging reaksyon ng isang sumusunod sa aral? Iwasan mo ang mga ganitong tao. Yan. May paulit-ulit kong binabanggit na yung talatang yan. So, mga kapatid, nakita natin, akin lang iuugnay kasi mahalaga po yung topic natin din ngayon. Kaya huwag kayong madaya kanino man, sabi ng Panginoon. Sa anong paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Yung araw ng Panginoon hindi darating. Kailangan mo nang maganap ang pagtalikod. No? At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Nakita natin yan, na yung pagtalikod, ang ibig sabihin, pangalawa, naintindihan na rin natin, yung paglitaw ni Antichrist. Kasi nakalagay sa ibang translation yung paglitaw ni Antichrist. Okay? So, paano siya lilitaw? Kaya ang liwanag na sabi ng Bible, sa Revelation chapter 6, tandaan niyo po yung Revelation chapter 6, diyan po nagsisimula ang tribulation period. Pag binasa niyo po yan, mula sa chapter 6 hanggang chapter 12, nakafocus diyan ang whole activities, lahat ng mangyayari sa loob ng 7 taon. Kaya una yung mababasa, yung isang aklat na nakalulong na may 7 tatak. The 7 seals. Di po ba? So, pagkatapos yun, meron pang 7 trumpeta. Nandun din yung detalye mangyayari. Pagkatapos meron pang 7, ano yung 7 pa ho?
pitong selyo, pitong trumpeta, meron pang pitong mangkok. Bowl. Ano ho? Lahat ng iyon ay naglalaman ng mga parusang ibubuhos sa 7 taong kapighatian. Ngunit meron pa doon isang 7 na hindi na ipinasulat kung anong detalye. Mababasa niyo po yung 7 kulog. No? So, 7 pala yan. Ano? Kasi natatandaan niyo po, bakit kaya 7? Eh, sinasabi kaya nga tawag natin sa number 7 is God's number. Perfect number, 7 churches. No? 7, yun, mga binanggit na 7 yun. So mga kapatid, beginning chapter 6 hanggang chapter 12, event yan na mangyayari sa tribulation period. Kaya sa chapter 1 pala, chapter 6 verse 1, si Jesus ay binuksan ang selyo. Ano ibig sabihin po nun? Yung pagbumukas ng selyo, ang ibig sabihin pa nun mga kapatid ay the Lord Jesus Christ allowed this